Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Andre. Dear Kathy G, magandang araw sa'yo. Minsan, kung sino pa yung totoo at pinakamalapit sa puso mo, sila pa ang unang nawawala. Ako nga pala si Andre, 33 years old, mula sa Lucena, Quezon. Sumulat ako hindi lang para magkwento kundi para magbalik tanaw sa panahong buo pa kaming apat. Ako, si Jess, Alon at Kidlat. Lumaki kaming magkakalaro sa iisang kalsada, Kathy. Iisang eskwelahan, iisang tambayan at pangarap. Kung may problema ang isa, problema ng lahat. Kung may tagumpay ang isa, tagumpay ng buong barkada. Hindi lang kami magkakaibigan, itinuring namin ang isa't isa na parang magkakapatid. Si Jess ang pinakatahimik pero pinakamaaasahan. Si Kidlat, gaya ng pangalan niya, ay puno ng enerhiya at tapang. Si Alon naman ang may pinakamalambot na puso sa amin. Palangiti, palabiro, at laging may dalang gaan sa mabibigat na araw. At ako ang madalas nilang sandalan kapag may kailangang magdesisyon, pero sa totoo lang, sa kanila rin ako kumukuha ng lakas. Hanggang sa dumating ang mga araw na nagkolehiyo kami, Kathy. Second year college na kami noon, mas busy, mas pagod, mas maraming responsibilidad. Pero kahit gaano kabigat ang araw, hindi nawawala ang Biyernes na para sa amin. Isang simpleng inuman lang sa gilid ng kalsada o sa bahay ng isa sa amin, kwentuhan at tawanan. Kathy, isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa eskwelahan, nagkayayaan na naman kami. Sakto may dalawang motor, kay Jess at kay Kidlat. Ako ang umangkas kay Jess at si Alon naman kay Kidlat. Masaya ang usapan sa biyahe pa uwi. Ramdam pa namin ang hangin sa muka at ang gaan ng pakiramdam matapos ang mahabang linggo. Ngunit may isang iglap na nagbago ang lahat, Kathy. May traffic light sa unahan na dapat hihinto pero nagmamadali kami at natalo kami ng pulang ilaw. Sa isang segundo, narinig ko na lang ang malakas na busina ng isang paparating na truck, Kathy. Sumunod ang tunog ng bagal na nagbanggaan. Ang mundo ay parang tumigil at gumuho, Kathy. Tumilapon ang motor ni Kidlat at si Alon ang nasa likod niya. Nagkaroon ng matinding damage sa mga buto si Kidlat, ilang linggo sa ospital, ilang buwan sa paghilom. Si Jess at ako sugatan pero nakaligtas, Kathy. Si Alon, hindi na siya nakabalik. Tumilapon siya at naipit ng truck at hindi na siya umabot ng buhay sa ospital, Kathy. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng sakit na nararamdaman namin. Ang tahimik ng mundo pagkatapos ng trahedyang nangyari, parang may bahagi ng pagkatao namin na tuluyang naputol. Hindi lang kami nawalan ng kaibigan, nawalan kami ng kapatid. Pinakamabigat ang pagharap sa pamilya ni Alon, Kathy. Ang paghingi ng tawad na alam mong hindi sapat. Ang pag-iyak ng kanyang ina na parang bawat hikbi ay sumisisi rin sa amin. Kahit sabihin nilang aksidente, nakakapangsisi, Kathy. Dahil kami ang magkakasama nung nagpagkakataong yon. Isang maling desisyon, isang sandaling kayabangan, isang pulang ilaw na hindi namin iginalang. Mula nun, hindi na naging pareho ang lahat. Naging mas nahimik si Jess, si Kidlat, kahit gumaling ang katawan, tila may pilay pa rin ang kanyang kalooban. Ako naman, gabi-gabi kong binabalikan ang eksenang yon. Iniisip kung gaano or papaano sana kung huminto kami, kung naghintay kami, kung hindi kami nagmadali. Lumipas sa mga taon, nagkaroon kami ng kanya-kanya naming pamilya, Kathy. Nagkaroon ng mga anak na ngayon mas lalong nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang buhay. Nananatili pa rin ang samahan naming tatlo kahit wala na si Alon.
At tuwing nagkikita-kita kami, may bakanting espasyo sa gitna. Hindi man nakikita ng iba, ramdam naming kasama pa rin namin si Alon. Isang upuan na para kay Alon, Kathy. Isang pangalan na hindi kailanman mawawala sa upuan. Sa bawat tawanan, may batid or bahid ng lungkot. Sa bawat tagumpay, may alaala ng isang taong dapat kasama namin ngayon. Kathy, kung may natutunan man ako sa lahat ng ito ay ang katotohanang segundo lang ang pagitan ng saya at trahedya. Isang desisyon lang ang kayang magbago ng buong buhay. Hanggang ngayon, dala-dala namin ang aral at ang alaala ni Alon. Hindi man naibalik ang kahapon, sinisigurado namin ang bawat araw ngayon ay mas pinapahalagahan at mas iniingatan. Dahil minsan kung sino pa ang totoo at pinakamahal mo, sila pa ang unang nawawala. Ang natitira sa iyo'y alaala at pangakong hindi na muling uulitin ang pagkakamali ng nakaraan. Ano ba kung malimot, Kathy, ng pait ng nakaraan? Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin, Kathy, at kahit lumipas na ang madaming taon, parang bago rin ang lahat ng nangyari. Please help me. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na nagpapasalamat. Andre. Love Me, Kathy G.